Aklat ng mga awit, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 12. Pangunahan ko po ang pagbasa. Ang segment title po nito, Panalangin upang tulungan ng Diyos. Sabi po ni King David, Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain di mo pinapayagan. Ang mga palalo'y di makakatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling. Galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sasambahin ko sa templo mong banal, luluhod ako tanda ng aking paggalang. Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran, dahil napakarami ng sa aki humahadlang. Landas mong matuwid sa aki ipaalam, upang ito'y aking laging masundan. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan, sa loobin nila'y pawang kabulukan. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang. O Diyos, sila sana'y iyong panagutin sa sariling pakana. Sila'y iyong pabagsakin. Sa dami ng pagkakasala nila, sila'y iyong itakwil, sapagkat mapanghimagsik sila at mga suwail. Ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan. At lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Ito po ang mga pinagpala na salita ng atin pong Panginoon. Allow me to share with you on this passage a topic na pinamagatan ko po na the valuable instructions to our daily fellowship with the Lord. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay ina-expect ng Diyos na sa Kanya ay sasamba, makikipag-commune, makikipag-niig, makikipag-isa, makikipag-fellowship. Hindi lamang pag Sunday, o in any occasion ng ating buhay, meron po tayo, more so, every day. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Parang ang isa po sa atin, di ba, we used to have fellowship with our loved ones, ay ating mga kaibigan, kamag-anak, mga importanteng tao sa ating buhay, and we really appreciate being with them. We enjoy it. We're happy for that. Same is true with our God. Hindi lamang po tayo yung sasaya, magiging fulfilled, na nakakasunod sa kaloobang ito ng Panginoon, kundi ang Diyos din ay nalulugod na tayo po sa Kanya ay nakikipag-commune every single day ng atin pong mga buhay. Alam niyo po, nung magkasala po si Eva at Adan, doon po nagsimula na hindi lang magkasala ang unang mga tao at ang mga tao na sumunod sa kanila, kundi naghari po ang parabang isang digmaan in the world. Digmaan ng katotohanan at kasinungalingan, digmaan po ng kawalan ng katarungan at ng katarungan. Digmaan po ng kung ano ang tama at ng mabuti since then. Until now, yan po ay kapansin-pansin na nangyayari po sa ating mundo, sa ating pong paligid. At ang nakakalungkot, marami pong tao ang hindi na po nababother sa kaganapan pong ito. A lot of people nowadays ay hindi na po nadidistract, hindi na po nadidisturb, hindi na po nagwo-worry sa nangyayari pong kasamaan, kaguluhan, kasalanan sa paligid, sa buong sanlibutan. Kaya kung tayo po ay minsan parang nalulungkot kapag kami nakikita po tayong kasamaan nangyayari sa ating paligid. Meron po tayong parang nadidistract tayo. Nagkakaroon tayo ng sorrow sa nangyayari pong kasalanan around us. Lalo na kapag tayo po yung nagkasala,
yan po ay isang napakaganda na damdamin. Just like David sa atin pong passage, kung saan siya po ay nagkaroon po ng lamentation. Mga panaghoy patungkol po sa nangyayari sa kanyang buhay, sa paligid, pangunahin na po ang kasamaan ng maraming tao, ang kasalanang nangyayari at ginagawa ng mga tao, and a lot of people ay hindi na po nagbibigay talaga ng seriousness sa bagay na ito, especially sa kanila pong mga buhay. Sa panahon po nating ito, parang nakondisyon na po talaga ang kaisipan at buhay ng maraming tao around us because of the media. Di po ba? Kapag nanood ka ng TV, balita, nag-browse ka sa YouTube, sa Facebook, talagang katulong ng sanlibutan ang media para maitanim po sa puso't isipan ng mga tao ang mga nangyayari pong krimen, kasalanan, kasamaan, at ang mga hindi po magandang gawain na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Nowadays, talagang, kaya nga ang mga tao, no wonder, nagkikibit balikat na lang po. Kapag nakakakita, nakakarinig sila, nakakabalita sila ng mga kasamaan, kasalanan, mga krimen, at parang used to na po ang mga tao sa mga kasamaan nangyayari around. At ito po ay nakakabahala. Ito po ay hindi po natin dapat na gayahin. Dahil talagang yan ang gusto ng sanlibutan, tayo po ay hindi lang po maging accustomed sa evil, sa kasalanan, sa mga gawaing masasama, kundi more so, ma-involve po tayo. Makagawa rin tayo ng kasamaang kagaya ng ginagawa nila. Ngayon po, mga kapatid, ang panluloko, panlalamang, ang pagsasabi, paghahayag ng hindi katotohanan ay dinadaan na lang po sa prank. Di po ba? Nakakapanakit, nakakainsulto, nakakapag-down, hindi lang ng dignidad, kundi ng espiritu. Pero tanggap na tanggap po ng sanlibutan. Tinatawanan ito. Ikinatutuwa ito. Nagiging entertainment po ang prank. Pero saan ka? Hindi makatotohanan, kasinungalingan, mapanakit, at talagang hindi po naaayon sa kalooban ng ating somewhat evil. Ganyan po, gusto ko po ipakita sa bawat isa sa atin na accustomed na po talaga ang maraming tao to the evil that is happening around. At yan po ay gustong-gusto ng dyablo, ng ating kaaway. Pero gusto ko po ipapansin sa inyo na si David po na sumulat ng ating passage, bagamat siya po ay marami pong pinagdadaan ng gaya po ng nararanasan natin ngayon, ang laganap ang kasamaan, masasama ang tao, meron po sa kanyang mga gumagawa ng masama, idagdag pa natin ang mga kahirapan, ang mga kabiguan, mga troubles of life, discomfort, inconveniences na nararanasan nila natin sa panahong ito, kukuha po tayo ng isang encouragement sa buhay po ni Haring David. Hari na po ito. Pero siya po ay so bothered, distracted, disturbed, at may kapanglawan po siya sa nararanasan niyang ito sa kanyang buhay. Same is true with you and me. We need to really continue not just believing in the Lord Jesus Christ as our God, kundi ang patuloy po tayo, gaya ni David, na sa Diyos ay nakakasamba, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat, nakakapaglingkod, nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po paglinggo lang, hindi po pagka oras lang ng Sabbath, kundi everyday, regularly, daily, siya po ay may communion, nagwo-worship, naglilingkod, nagtatapat sa atin pong Panginoon. So, gusto ko i-share siya po sa atin ang ilang mga valuable na instructions that would encourage you and me to have a daily fellowship with the Lord. Ang una po is that we must be ready to meet the Lord. This is so important. Of course, ang pagiging handa na katagpuin ng Diyos, maka-fellowship siya, makipag-commune sa Kanya, maranasan siya, makapaghari siya sa ating buhay, everyday ng ating buhay, is but just to place our faith in the Lord Jesus Christ. Yan po ang very basic na dapat nating gawin o maalala na dapat nagawa na po natin ang kilalanin si Jesus Christ as our Lord and Savior. He's not just our Creator, but our Savior as well. Tagapagligtas ng ating kaluluwa, manunubos natin sa pagkakasalang ating nagawa, at ito po ay importante na gawin natin, nagawa na natin,
maranasan po natin sa ating mga buhay. No wonder, si David po, on these verses, verse 1 to 3, siya po ay kayang-kaya niya pong lumapit sa Panginoon with an open heart because he knows na ang Diyos ay all-knowing God at kailangan niyang makipag-commune, kailangan niyang hindi lang manalangin at magpasalamat, kundi hingan ng tulong sapagkat ang kanya pong situation at this time ay hindi po talaga convenient. Talagang marami po siyang pinagdadaanan. Aside from the sin of a lot of people, siya din ay susceptible sa pagkakasala. Di po ba alam natin, siya po ay nagkasala sa Diyos. No, maybe ito po'y bahagi ng discipline ng Panginoon sa kanya nagawang pagkakasala. At pero siya po ay hindi po nahadlangan ng iba't ibang karanasang ito. Mabibigat na pagsubok ng buhay, even so panganib na siya po ay patayin ng maraming tao around him. Hindi po siya nahadlangan ng mga situation na to para lumapit sa Diyos, mag-worship, and mag-pour out sa Diyos ng kanya pong nararanasan, ng kapaitan, ng kalumbayan, ng kanyang mga pasakit na nararanasan, at siya po ay umiiyak sa ating Panginoon. Siya po ay nag-groan, siya po ay nagpapakumbaba, nagpapatira pa, lumuluhod, siya po ay nananaghoy sa ating Panginoon. Malaya po niya na nakakausap ang Diyos sapagkat meron po siyang relationship sa Panginoon. Siya po ay nananampalataya sa Panginoon. So ganyan po ang ating Panginoon. Kapag siya po ay ating sinampalatayanan o kung nagawa mo na makipag-isa kay Kristo bilang tagapagligtas, in the Spirit ay ka-fellowship mo na siya, ang Diyos po natin hindi po mahirap tawagan at lapitan. Unlike a lot of people nowadays, bago mo siya mapuntahan, makausap, malapitan, most likely, baka hihingi ka pa ng appointment. Lalo na kung medyo busy tao yan, o famous na tao yan, influential na tao yan. Kahit nga ordinaryong tao lang di ba? Nararanasan natin yan pagka may tao pong gustong dumalaw sa atin, pumunta sa atin, makipag-usap. Di ba? Anong oras ka pupunta, anong araw? Tell me in advance para I'll be available. So that is an appointment. Pero ang atin pong Panginoon, anytime, anywhere, anuman ang sitwasyon, ay napakadali pong lapitan, no need for appointment. Just like David, everyday niya na nakakausap ang Panginoon. Pero, we must be like David, na kagaya ng isang sundalo, kapag siya po ay sumamba sa Panginoon, nakipag-fellowship, siya po ay lumapit, nanalangin, naglingkod, siya po ay isang parang sundalo na willing at matyaga pong naghihintay sa command ng kanyang commander-in-chief o kaya ng kanyang kapitan, and that is the Lord. Same is true with you and me, mga kapatid. Kapag tayo po nanampalataya kay Lord, lumapit sa Kanya, any time of the day, we have to be like a soldier na kapag merong sinabi ang ating Panginoon, we're not just willing, but happy to obey and serve our God. The priests in the Old Testament times, ganyan po. Kapag sila po ay naglingkod sa tabernacle, sa temple, sa Diyos, nagminister, handang-handa po sila. Hindi lamang sumusunod sa lahat ng mga ordinances, mga regulasyon, mga batas, mga rituals, kundi sila po ay so willing na sumunod sa kung ano ang iuutos ng Diyos. Just like slaves in the whole Bible. Sa ating panahon, wala na pong masyadong slave. Parang kasambahay na lang, But the similarity of slaves in the past, in the Bible times, at ang mga katulong po ngayon, ay sila po ay willing. So willing, so patient, na naghihintay talaga sa utos ng kanilang master. So ganyan po tayo nararapat sa ating Panginoon. Because that is David. Siya po, dahil may relationship with God, pag sumasamba, willing po siya, hindi lang makinig, kundi sumunod sa utos, kalooban ng kanyang kapitan, ng kanyang commander-in-chief, ng kanyang master, and that is the Lord our God. Ang pangalawa po, na gusto ko pong i-share sa inyo na encouragement para sa bawat isa po sa atin, para yung atin pong daily fellowship and communion with God ay maging biblical, maging healthy, maging beneficial po sa atin, especially to our God, is that we must desire to please the Lord. It's so important na tayo po in verse 4 to 6 ay
willing, handa na parangalan, paluguran, pasayahin ang atin pong Panginoon. It's so important na tayo po ay committed sa Panginoon. Hindi lang sa kanyang mga iuutos, kundi sa kanya pong mga pamantayan, principles, na nais niya na lakaran po natin, ipamuhay, i-apply po in every area ng atin po mga buhay. At yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. All we have to do is just read it or pakinggan ito, o ito ay aralin, basahin, alamin, bulayin, hindi lang isa puso't isa isip, kundi higit sa lahat, isa buhay, sundin. Bakit? Bakit po yan ginagawa ni David? Bakit po natin dapat gawin ang napaka-importanting bagay na ito? The desire to please the Lord. Because God delights in those who fear Him. Ang Diyos po ay nalulugod sa mga taong sa Kanya po ay natatakot. Pero alam niyo po, yung takot na yan ay hindi po takot ng isang tao na nampaltay sa Diyos na as if ang Diyos ay napakabagsik, napakabrutal. O parang isang kibot, isang pagkakasala, immediately pupugnawin ka, ikaw ay hahatulan, ikaw ay kukondem, ikaw ay bubulid agad sa impyerno. Our God is a merciful God. So meaning, ang word na to, fear ay sa ibang translation o ang ibang kapahayagan po nito is that kung ang isang tao ay meron pong tunay na pagmamahal sa Diyos, pagkilala sa Diyos, pagpapahalaga sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, siya po ay may takot sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, nalulugod ang Diyos sa kanila. Nalulugod ang Diyos sa iyo kapag ka ikaw ay natatakot sa Kanya, meaning ikaw ay loyal sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, sumusunod sa Kanya, sumasamba sa Kanya, nagpapagamit sa atin pong Panginoon. So, God delights in those who fear God. Ang isang katangian na isang tao talagang natatakot sa Diyos, loyal sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon is that kung ano ang mahal ng Diyos, mahal niya din. So kung ano ang mahal ng Diyos, dapat mahal mo din. Kung anong kinasusuklaman ng Diyos, dapat kinasusuklaman mo din. Ganyan po ang nararapat na attitude, kaisipan, damdamin, desisyon o action ng isang tao pong may relationship with the Lord, sumasamba sa Panginoon, nakikipag-commune, nakikipag-fellowship. To love what God loves and to hate what God hates. Ano bang kinamumuhian ng Panginoon? Kasalanan, of course. Ang masasama. Ang mga gumagawa ng hindi ayon sa kanyang kalooban. Mga nagre-rebelde. Sapagkat ang Diyos po natin ay banal. Kaya marapat lang na ang kanya pong kalugdan ay ang mga may matuwid na puso, may kabanalan na nanggaling sa Kanya. At ang Diyos po ay, bagamat Diyos ng pag-ibig, pero Diyos din po siya ng kahatulan, ng punishment, ng pagpaparusa, ng pagdidisiplina. Ang Diyos po ay namumuhi sa masama. Kaya, napaka-importante na tayo po ay just like David, hindi lamang po nakikipag-fellowship, nag-worship sa Panginoon, nakikipag-commune everyday, kundi ang ganda nung, ang damdamin din natin kung anong damdamin ni David sa Panginoon. Na siya po ay natatakot, kumikilala, nagmamahal, nagpapahalaga, ng higit kanino man saan man sa Diyos, sa kanya pong mga buhay. Kaya nga, gustong-gusto po niyang makipag-fellowship sa Panginoon, mag-worship sa Panginoon everyday, makipag-commune sa Diyos everyday. So napaka-importante po sa ating mga buhay bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Ang pangatlo po na importante pong encouragement para sa bawat isa po sa atin, for you and me to be able to successfully have our worship, communion, and fellowship with God is that we must surrender to the will of the Lord. It's so important na maipailalim po natin, maisuko po natin ang ating gusto, kalooban, ang atin pong mga buhay sa atin pong Panginoon. Bakit po importante ang bagay na ito? Na tayo po ay mag-subscribe, mag-commit, makipag-isa, maging devoted, maging dedicated po sa ating Panginoon. Kasi napakamahal ng itinaya ng Diyos para po tayo
ay mapatawad sa ating mga pagkakasala, para po tayo maging mga anak ng Diyos, para po tayo makalapit sa Diyos, maka-worship sa Kanya, maka-fellowship po natin siya in spirit and in truth. It is but the life, the blood of the Lord Jesus Christ. Di po ba yan ang sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Nung mamatay po si Kristo sa krus, iyukayok niya po ang kanyang ulo, kasabay po nun, yun pong telon na nagdi-divide sa most holy court, tsaka sa holy place, ay nagahak into two. Nahati po yun. Before, hindi po pwedeng lumapit ang tao diretso sa Diyos. Kailangan niya ng priest, kaya may telon po. Ang nakakapasok lang doon ay ang lingkod ng Diyos, the most high priest. Pero nung mamatay si Kristo, that opens the way for people to come to God personally, in the Spirit. Anywhere, at any given time, people is able already to come to God in worship, in fellowship. Nagahak na. Kumbaga sa telepono, wala nang operator. Amen? Direkta na. At ang mga hadlang ay inalis na po ng ating Panginoon. So napaka-valuable. I should say, priceless. Ang naging kabayaran ng dahilan para tayo po ay magkaroon ng fellowship and communion with God daily. It is but the blood, the holy blood, the holy life ng atin pong Panginoong Jesucristo na so willing po na ialay niya ang kanyang buhay sa krus para hindi lamang bayaran ang ating mga kasalanan, kundi gawin tayong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya, makasumpong ng buhay na walang hanggan at magkaroon po ng intimate na fellowship, communion, relationship with Him. Hindi lamang po occasionally, periodically, kundi regularly, every day. Ang sabi nga po ng Scripture, kailanman hindi kita iiwan ni pababayaan. Because yan po talagang ginagawa ng Panginoon sa sino man sa Kanya mananampalataya bilang tagapagligtas. Siya po ay tatahanan, pupuspusin, kakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung sinasabi po that God is with us, totoo po yun. Mangyayari po yun. Nangyayari po yun sa buhay ng isang taong kay Kristo na nananampalataya bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya nga po pagka tayo po hindi nagpapahalaga sa communion with God, sa fellowship with God, sa ating relationship with God, parang minemenos po natin at binabaliwala ang napakadakilang sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo sa krus. Kaya nga, pwede po natin itong itama, mga kapatid, by giving our hearts and lives sa ating Panginoon. By surrendering everything to our God. Diyan po natin mapapatunayan na hindi po natin binabaliwala si Kristo na nagsakripisyo sa krus para po sa ating relationship, reconciliation sa ating Panginoon, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, sa ikaliligtas po ng ating mga kaluluwa. That was a difficult thing na nagawa at pinagsumikapan po magawa ni King David. More so with you and me. Bagamat si David po may mga troubles of life, meron siyang mga takot, pinagdadaanan, marami siyang kaaway, may kahirapan, nanganganib ang kanyang buhay, pero hindi po nakahadlang ang lahat ng yon. Para everyday ng kanyang buhay, paggising pa lang, makapaglingkod na siya sa Diyos. Maalala niya ang Diyos, pahalagahan niya ang Diyos, bigyan niya ng pagsamba, matamang pagsamba, pagpapahalaga, pasasalamat, at pagdulog sa Diyos ng may pananampalataya, seeking God's help in His life. Gaya po natin, ang dami pong blessing ni Lord sa atin, di ba? Every day na tayo po ay nakapagmumulat ng mata, that blessing po yan of another day na binubuhay tayo ng ating Panginoon, giving us a lot of opportunities and privileges. Ang dami pang provision ng Diyos po sa atin every day. Gumagaling po tayo, nagkakaroon po tayong sustenance, ang ating pamilya, masaya, ligtas, payapa, at na-achieve po natin mga gusto natin. Ang dami dahil pong blessing ng ating Panginoon. So, there has to be no reason why, just like David, na tayo po'y mahadlangan. Even ng mga iba't iba pong mga discomforts, inconvenience of life.
mga pagsubok. Sino po sa atin dito ang may pinagdadaan ng pagsubok, kabigatan, pains, hindi lamang physically, kundi emotionally and mentally. From time to time, hindi po talaga tayo at peace minsan. Kahit tayo po yung mga mananampalataya. Hindi po tayo exempted sa pagdidisiplina, punishment, o sa mga konsekwensya ng ating mga pagkakasala. Kung wala man, dahil sa pagkakasala ng iba, we suffer. Tayo po'y naapektuhan. Kahit hindi tayo nagkakasala, pero pag nagkasala, isang miyembro ng ating pamilya, isa sa miyembro ng ating simbahan, o tao sa ating paligid, sino man yan, relatives man o hindi, kahit pag sila po'y nagkasala, sometimes, malaki ang tendency, affected po tayo. Affected ang magulang sa pagkakasala anak, affected ang anak sa pagkakasala ng magulang, affected ang bawat isa sa pagkakasala ng isang miyembro ng pamilya, ganun din po sa simbahan. If anybody commits sin, perhaps, probably, nakaka-apekto po yan sa iba. And that is you and me. All around us, yan po ang nangyayari. Lagana po ang kasamaan ng kasalanan, setting aside our own mistakes and sins na nakukomit, pero dahil po sa kasalanan sa libutan, all around us, may wickedness, may disobedience sa Diyos, may unfaithfulness, affected po tayo. Hindi maiwasan. So, David, mga kapatid, ay hindi po natinag dito. Hindi po siya nagpa-apekto. Nakapagpatuloy po siya sa kanyang communion and fellowship with the Lord. At ang outcome po na sinasabi ng ating passage, mga kapatid, is that kagalakan sa kanya pong puso at buhay. In the midst of adversities, in the midst of conflicts, in the midst of hardships, in the midst of threatening situation sa kanyang buhay, ay may kagalakan po siya sa kanyang puso, may kapayapaan. Nakapagpatuloy po siya, first and foremost, sa pagsamba sa Diyos, pakikipag-fellowship sa Diyos, pakikipag-commune sa Diyos, and most of all, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat nanangan po siya sa mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Na ang Diyos, personal po niyang nakilala bilang Diyos na mahabagin, mapagpatawad, the God of restoration, the God of enabling, the God of victory in His life, danas po niyang Panginoon. Kilala po niyang Panginoon. Alam niya mga characteristics, attributes ng Panginoon. No wonder, si David po ay naging faithful, dependent sa atin pong Panginoon. So, sana maranasan po natin ang mga kakayanang ito from David sa kanyang mga ginawa because meron po siyang relationship, communion, and fellowship with the Lord every single day of his life. So I propose 3 things on this topic. The valuable instructions or encouragement for our daily, regularly communion or fellowship with the Lord. Number 1, fear God. Matakot po tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng matakot, ibigin po natin siya ng lubos, higit sa anuman o kanino man. Pahalagahan po natin siya ng higit kanino man o sa sino man o sa anuman. Siya, maging loyal po tayo sa ating Panginoon. Mag-reciprocate po tayo sa ating, sundin po natin ang kanyang mga kalooban. Lumakad po tayo sa kanyang mga pamantayan. Sundin natin ang kanyang mga instructions, ang kanyang mga commandments. Sa abot po na ating makakaya. Kung hindi natin kaya, lalapit tayo sa Diyos para humingi ng habag, ng tulong, para bigyan po tayo ng kalakasan, karunungan, resources at katagumpayan. To be able to obey God, to please Him, that we may be able to surrender to Him everything, every area ng atin pong buhay. Because our God is a God of all things, owner of everything. Siya po ang nagbigay sa atin ng buhay, nagpapakain po sa atin, nagpapagaling po sa atin, nagbibigay sa atin ng talino, ng opportunities, ng privileges, ng victories in life. Everything comes from the Lord. Wala po tayong dala, wala tayong pag-aari, wala po tayong maangkin na ganang atin. Bagamat pinaghirapan po natin ilang mga bagay, resources, possessions po natin, pero nagawa natin yan sa biyaya ng Panginoon. Because God has given us opportunity, wisdom, power, resources, and victories. Kaya sa Diyos po ang papuri. Kaya dapat ang Diyos katakutan, ibigin, pahalagahan, at atin pong sampalatayanan bilang Panginoon tagapagligtas. Number 2, I propose we must hate sin. Just like the Lord. Kung talagang mahal natin ang Diyos, kasi mahal niya tayo, siya ang unang nagmahal sa atin, di ba? More than 2,000 years ago, kahit panahon pa ni Eva at Adan, ipinangako na po ang isang tagapagligtas.
Lalo na nung ang Diyos ay naparito na po, si Kristo po nag-alay ng buhay sa krus. More than 2,000 years ago, namatay ang Panginoon, bagamat tayo po ay mga makasalanan pa. Biruin mo, inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, thinking of you. Na isang araw, pipiliin ka niya, tatawagin ka niya, at isa ka sa kanyang pinag-aalayan ng kanyang sakripisyo sa buhay, pero wala pa tayong, hindi pa nga tayo pinapanganak. Wala pa tayong ginagawa. Na dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, ang kanyang sakripisyo sa krus ay naging sapat para mabayaran ang ating mga kasalanan. Kasalanan tayong dapat magbayad, lumasap. Tayong dapat mapako doon because of our sins. Pero si Kristo namatay na, bagamat tayo ay makasalanan pa. Kaya kung ang Diyos po ay namumuhay sa kasalanan, o namumuhay din siya sa makasalanan, pero ang Diyos din ay Diyos ng pag-ibig, na kaya siya naparito para sa makasalanan, para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin. So we must hate sin in our lives. Huwag po tayong mag-yield, huwag po tayong mag-compromise, huwag po tayong maging neutral sa mga nangyaring kasama sa ating paligid, more so sa atin pong nakukumit na pagkakasala against God. Huwag po nating itolerate ito around us. Huwag po tayong mag-compromise. Huwag po tayong lumakad sa daan ng masasama. Gawin ang gawain ng mga makasanlibutan. Kundi, I'm not saying i-avoid natin. Huwag na tayo lumas ng bahay because most people commit mistakes and somewhat wicked, evil, sinful. Pero, of course, what we emphasize is that we need to really be strong sa kung ano ang nais ng Diyos, sa kung ano ang kanyang ayaw, sa kung ano ang kanyang kinamumuhian, kung ano ang kanyang niluloob para sa atin pong mga buhay. And to hate sin in our lives is the best na pwede po nating gawing pruweba sa Diyos. That really, we love God, we believe in God, and we want to please God. And we treat Him as the most important being in our lives. The last but not the least, I propose, we must be serious to our daily fellowship with God. We must be serious. Sabi mo sa katabi mo, serious ka ba? Di po ba yan ang gusto natin sa relationship? Gusto natin seryoso yung karelasyon natin, di po ba? Pag kami pinangako sa atin, minsan talagang hindi man tayo duda, pero gusto natin mapatunayan kung seryoso. Seryoso ka ba? Oo, pupuntahan kita. Really? Di ba? We want seriousness. Amen? We want people around us, loved ones natin, churchmates natin, to be serious sa atin. Tayo man, di ba? Nire-require tayo na maging seryoso. To those people, we commit to. Di po ba? Lalo na kapag meron po tayong ipinangako, meron tayong responsibility, meron po tayong katungkulan o duty, we must be serious. Ang Diyos po natin, seryoso sa atin. Naging napakaseryoso ng Diyos po sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, sineryoso po tayo ng Panginoon. And so with you and me, we need to be serious with God. Amen? Dapat tayo maging seryoso. Sabi mo sa katabi mo, seryosohin mo si Lord. Amen? Seryosohin po natin ang Panginoon. Ang fellowship with God, communion with God, dapat sineseryoso natin. Ang pagkilala sa Diyos, dapat sineseryoso. Amen? Hindi po dapat ito parang secondary thing sa ating buhay. Hindi po minor thing ang Diyos, lalo na ang pakikipagrelasyon sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos, ang pakikipag-fellowship sa Diyos. It has to be not just pag Sunday o may occasion, kundi everyday ng atin pong buhay, we need to be serious with God. In our worship, fellowship, communion, commitment, devotedness, obedience, pagpapahalaga, and loyalty, faithfulness sa atin pong Panginoon. I-share ko po sa isang picture kung nailagay po ni Sister May. Yan po. Yan pong shield ng mga kasundaluhan in Bible times. In the time of David, mga kapatid, ay hindi po yung shield na bilog. Sinabi po sa ating passage yan, sa last verse ng ating passage, verse 13 ng Psalms 5, na sabi po doon, ang isang tao na, basahin ko lang po uli,
Sa last verse, sabi po doon, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, shield, protektado sila ng iyong pag-ibig. Yan po ang sabi ng Panginoon ni David about God, na ang isang tao daw na natatakot sa Diyos, namumuhay sa kinamumuhay ng Diyos, namumuhay sa kasalanan, nagre-renounce sa kasalanan, nagsisi sa kasalanan, tumatalikod sa pagkakasala, nagpapahalaga sa Diyos, ay parang may kalasag sa kanyang buhay. Siya ay protektado. Alam niyo po yung kalasag na yan, hindi po bilog, di ba, rectangle? Yan po ang kalasag na talagang protektado ka sa mga digmaan. Kesa doon sa bilog na shield. Di po ba? Kasi with that, hindi ka tatamaan talaga eh. Kayang-kaya mong come-over completely. Sa kalasag po na yan, sa shield po na yan. And that is you, if you believe in the Lord, if you trust God as your Lord and Savior, if you commit to Him, if you surrender, if you please Him, ikaw ay magiging protektado, mapalad, ikaw ay magiging successful na lingkod ng Diyos, victorious. Oo, pwedeng hindi ka maging milyonaryo, bilyonaryo, mayaman, pero sa harapan ng Diyos, ikaw ay napakayaman, ikaw ay mapalad, ikaw ay kakaiba, ikaw ay magiging extraordinary, ikaw ay magiging malapit na malapit sa Diyos. Ikaw ay magiging apple of the eye ng Panginoon. Kailanman hindi kanya iiwanan at ang Diyos ay magsusustain sa pangangailangan mo. Ikaw ay iingatan ka, ikaw ay gagamitin ng Panginoon, ikaw ay magiging napaka-precious sa harapan ng ating Panginoon. And victorious in this life to overcome sin, temptation, wickedness all around, even in your life, because inside of us, meron po tayong sinful nature. Meron po tayong likas na pagkamakasalanan. And that we may be able to overcome if we trust God. And make God not just our Lord and Savior, but our refuge every day ng atin pong buhay. Making our fellowship with Him, communion, worship, and not just thanksgiving, but as well as ang hinihingan po natin ng tulong, una sa lahat, una sa anuman, everyday ng atin pong buhay. Sino po sa atin, pagmulat ng mata, ang unang naiisip ay ang Diyos. That's it, mga kapatid. Tama po yan. If not, gawin po natin ito. If we really believe in God, if we trust God as our Lord and Savior, pagmulat ng mata, unahin ng Diyos. Sambahin mo siya, purihin mo siya, makipag-fellowship ka, makipag-commune ka, mag-confess ka na yung kasalanan, i-pour out mo sa Kanya, salubin mo, kabigatan mo, and most of all, humiling ka sa Kanya because our God ay hindi pwedeng hadlangan ng anumang sitwasyon, panahon, ng sino man, ng anuman, para ikaw ay pagpalain. Pagpalain ng sino man sa Kanya ay lumalapit bilang Panginoon tagapagligtas. Like a shield, mararanasan mo ang Diyos sa iyong buhay. At ikaw mismo magpapatuto, just like David, na ang Diyos ang iyong kaligtasan, kasaganaan, shield, protection, joy, peace, blessedness, and victory in life. At ito ay magbibigay sa iyo ng kalakasang palagi na sumamba, magpuri, maglingkod, makipag-fellowship sa atin pong Panginoon. Can we say amen? Tayo po'y tumayo. Salamat po, Panginoon. Narito kami. Nakapagbulay na inyong salita. Humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon, sapagkat marami pong pagkakataon in our lives. Nalimutan po namin. Nilimot namin kayo directly. Inuna naming i-please ang ay mga sarili, ang ibang tao. Nabaliwala namin kayo, Panginoon. Pagbulat na ay mata, problema ang agad na naiisip. Ang mga trabaho namin, duties namin, responsibilities namin, ang mga kulang sa amin, ang mga importante sa amin na tao, gawain, activity, negosyo, at hindi po kayo. Kadalasan, Lord, we've taken you for granted. Hindi po namin kayo nabigyan ng marapat na pagsamba, pagkilala, pagpapahalaga, pagmamahal. Forgive us, Lord. And we commit, Lord, sa oras na to, nakikipag-settle po kami sa inyo. Narito ang inyong mga anak, Panginoon. Alam niyo po, nakikita niyo po na ang puso
sa inyo po ay lumalapit, gumigibik, tumataghoy. Naglalagak ng pananampalataya sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanila pong kaluluwa. Tinatanggap ka at iniimbitahang pumasok sa kanila po mga puso. Na pagharian mo sila. Na sila po'y inyo pong hindi lang patawarin, kundi linisin sa lahat ng kalikuan at suplayan ng kakayanang sa inyo po. Magpahalaga, maglingkod, sumunod, tumalima, maging kalugod-lugod, karapat-dapat sa inyong harapan. Makapasok sa inyong presensya bawat araw para sa inyo po'y sumamba in spirit and in truth. Whatever situations, i-overcome ang lahat sapagkat kayo po'y karapat-dapat sambahin, kaulayawin, makaniig, maka-fellowship. O God Almighty, I pray that you would pour out your salvation unto us today. Ang iyong pagliligtas ng kaluluwa, ang iyong pagpapatawad sa pusong nagsisisi, nagbabalik loob sa inyo, and most of all, nagkukumit, natalikdan ng kasalanan, sundin ang iyong kalooban, luwalhatiin kayo sa kanyang buhay, sambahin kayo not just for today, but for the rest of their life. Fill us by your Spirit, Lord. Bless us. Continue to empower us. Continue to reign even more, even mightily sa mga buhay, that we may continue to honor you, glorify you, praise you, and thank you. Salamat po aming dakilang Diyos, sumaati ng biyaya ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 We may be seated, mga kapatid.